God. Ako po'y nagpapakumbaba sa iyo, Lord, nagpapalinis, Panginoon, sa oras na ito, Lord Jesus. Hallelujah. Gamitin mo lamang po ako, Lord, bilang instrumento ng inyong mga salita, Lord God. Ibaba mo po ako sa pinakamababa na level, Lord God. Hallelujah. Let your Holy Spirit to move us, O Lord God, dito sa gawain mo, Panginoon. Hallelujah. Alisin mo ang mga hindi ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Alisin mo ang mga negatibo kong pag-isip at gawin mo lamang akong instrumento. Gamitin mo lamang po ang aking bibig, Panginoon, para magsalita ayon sa inyong kalooban, O Lord God. I-bless mo po ang BR na ito. Hallelujah, sa GCAP o Jesus Christ Apostolic Pentecostal, O Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Ngayon pa lamang we claim victory and we claim revival in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. At malinaw po ba ang aking boses dyan, mga kapatid? Magsabi lang kayo ha, kasi ayan, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Ang pamagat po natin, simpleng pamagat lang or simpleng topic, mga kapatid, living beyond circumstances, mga kapatid. Amen? Namuhay tayo, mga kapatid, beyond. Ibig sabihin, beyond, hindi lang doon tayo namumuhay sa mga pagsubok, no? Kasi kadalasan kasi ngayon, pag may mga trials na dumating sa buhay, ang mga Kristiyano, mga hindi totoong Kristiyano, mga kapatid, doon lang sila nakatingin sa circumstances. Eh. Pag ikaw ay isang Kristiyano, mga kapatid, hindi mo tinitingnan yung circumstances. Tinitingnan mo yung tinatawag, mga kapatid, na matagumpayan ko to. Amen po ba? Matagumpayan ko po ito dahil kasama ko po ang Panginoon. Pag ikaw totally na committed sa Panginoon, hallelujah, anuman mga pagsubok na dumating sa buhay ng bawat isa, nanatili ka pa rin tapat sa Diyos. Nanatili ka pa rin nagsamba sa Diyos. Nanatili ka pa rin na may takot sa Diyos. Amen? Hallelujah. Okay. Ang Book of Philippians, mga kapatid, ito po sulat ni Apostol Paul sa taga-Philippians, no? Hallelujah. Sabi ni Apostol Paul na hindi niya sinasabi na kailangan sapagkat natutunan niyang masiyahan siya sa anumang kalagayan ng ang kanyang papuntahan, mga kapatid, no? Makikita mo si Apostol Paul na kahit saan siya ilagay ay sinasabi niya na nasayanan siya, mga kapatid. Nandoon man siya sa mahirap, magpakababa siya kung ang kasama niya ay mga hindi mayaman, mga kapatid, kumakain sa kahit ano, no? Sabi niya doon sa 12, at sabi niya, marunong naman akong makipagsagana o magpakasagana sa bawat bigay o bagay, at lahat ng bagay natutunan ko sa lihim, maging man kabusugan at maging man kagutuman, at maging kasaganahan at maging kasalatan. Amen. Tayo ngayon, mga kapatid, ano bang natutunan natin bilang mga mananampalataya? Nakatingin lang ba tayo sa mga pagsubok, sa mga circumstances sa buhay natin, na minsan yan ang naging hindrances, na wala na yung fire natin sa paglilingkod sa Diyos? Minsan, kadalasan, mga kapatid, yan ang tinitingnan sa mga tao ngayon, na ang inaakala lang nila, yung paglilingkod nila sa Panginoon ay puro lang kagandahan, puro lang blessing, puro lang pagpapala, mga kapatid. Pag yan po ang ating tinitingnan, I believe na hindi kayo magtagal dito. And I believe na wala na po kayo ngayon dito. But thanks God, mga kapatid, dahil, hallelujah, ang GCAP man, pinagmamataas natin, itinataas natin ang ating Panginoon dahil tayo po'y namuhay beyond circumstances. Maraming pagsubok, maraming mga haka-haka, maraming paninira, maraming kutya na naranasan natin, but still pa rin tayo nagtiwala sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa na hindi tayo nakatingin doon lang sa circumstances. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Narinig nyo ba ako dyan? Praise God. Hallelujah. Dito, mga kapatid, mayroon po tayong mga punto dito na pagbubulay-bulayan po natin. Hallelujah. Bilang, amen. Amen. Salamat po. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah. Sabi nga sa ating keyverse, mga kapatid, kayo'y sabi dito, lahat, 13 po tayo, lahat ng bagay sa akin magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Sino bang nagpapalakas sa atin? Amen? Hallelujah. Number 1 na punto natin, mga kapatid, heat oversight. Kung ang ating pananampalataya beyond pa sa ating nakita.
Anong ibig kong sabihin? Beyond pa doon sa ating nakikita. Kasi kung doon ka lang sa nakikita mo, mga kapatid, totally, backslider ka na. Totally, wala ka na dito. Kasi kung doon ka sa nakikita, maraming mga hindrances. No? Marami kang maririnig mga negatibo, mga kapatid, dahil yan ang gusto ng kaaway. Upang hindi tayo magpatuloy. But, tayo po ngayon ay living beyond circumstances. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang doon tayo namumuhay sa mga circumstances. Ina-accept natin yung pagsubok, yung mga hindi natin inaasahang mga problema. Pero kung ikaw namumuhay ka, nung nakita mo ng mga pagsubok sa buhay mo, nang hihina ka na, hindi ka namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Maraming mga Kristiyano ngayon, Sister, bakit wala ka na? Dahil ganito kasi ganyan. Mga kapatid, lahat kahit saan tayo, mayroon pong mga problemang daraan. Kasi kung wala tayong problemang dumadating sa buhay, hindi ka matatawag na Kristiyano. Hindi ka matatawag na tunay na anak ng Diyos kung hindi dumaan sa process ang ating pananampalataya. Amen? Faith over sight, mga kapatid. The righteous live by faith, not what they say. Anong ibig sabihin? Kung tunay ka, letter A, the righteous live by faith, not by what they say, mga kapatid. Amen? Ang tunay na Kristiyano, hindi lang ka namumuhay, mga kapatid, dahil, ay, nakikita ko kasi binibless si sister. Hallelujah, marunong na umawit si sister, ay, ganun din po ako. Kailangan ko rin ganyan. Pagdating naman sa pagsubok, di pala natin nakaya, mga kapatid. Wala na tayong fire, mga kapatid. At ang nangyari sa atin ay, hallelujah, tinatawag mga kapatid na nagbabackslide tayo. Amen? Hallelujah. Kaya wag nating hayaan ng ating paglilingkod sa Diyos beyond lang or doon lang sa nakikita natin. Dapat beyond circumstances. Na alam man natin na tayo namuhay dito sa mundo is bisita lang tayo. Tayo dito ay ginagamit lang tayo ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala ng Diyos. Pero tayo din ay darating tayo sa mga problema, darating tayo sa mga pagsubok. But living beyond circumstances, mga kapatid, tayo'y namumuhay, hallelujah, hallelujah, doon pa, higit pa, kung sa Tagalog pa, higit pa doon sa mga problema na yan. Kasi ang tinitingnan natin, yung makuha natin yung ibinibigay ng Diyos sa atin na internal life, no? Ang hinihintay natin yung magtagumpay tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya. Sabi niya sa Habakkuk chapter 2, mga kapatid, verse 4, sa letter E po tayo, narito ang kanyang kaluluwa ay tagapagpalalo, hindi tapat na sa kanya, ngunit ang ganap na mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Ano ba ang pamumuhay natin sa panahon ngayon? No? Hallelujah. The righteous live by faith, not by what they say. Ganyan ba kayo ngayon? Tayo ngayon, mga kapatid? Or nakakita lang tayo ng problema ng hina na tayo? O nakakita lang tayo ng kamalian ng mga kapatiran natin, ayaw ko na dyan. O nakakita ka lang na nagkakamali yung sisters mo, yung brothers, yung pastors, mga kapatid, hindi ka na nagsumasamba sa Diyos. Lagi nating alalahanin, mga kapatid, work out your own salvation. No? Work out your own salvation, mga kapatid. Letter B, walking by faith, not by sight. Lagi nating naririnig ito Walking. Walking by faith, not by sight. Bakit kaya sinasabi ni Apostol Paul na tayo'y lumalakad sa hindi na nakikita? Sister Jeannie, parang madapa yata tayo pag tayo lumalakad kung walang nakikita. Mas madadapa ka kung tumitingin ka lang sa mga kapatid mo, sa mga pastors mo, or sa kanino man, mga kapatid. Dahil lahat tayo nagkakasala. Pero kung tumitingin ka doon sa promises ng ating Panginoon, sure akong mag-stay pa rin tayo hanggang ngayon. No, mga kapatid. Yung kasalanan ni brother, ni sister, siya yung mag-confess doon sa Panginoon, hindi ikaw. No? Yung kasalanan mo, ikaw din yung haharap doon sa Panginoon na, Lord, ito yung kasalanan ko. No, mga kapatid.
Kaya kung ikaw nagkakasala, ikaw din naman ang mag-suffer niyan, hindi man ako. Kung ako rin ang nagkakasala, ako din ang mag-suffer niyan, hindi ikaw. At bakit ka nabibigatan maglingkod sa Diyos dahil sa kasalanan ng brother or sister mo? Kung ikaw man ay nakatingin doon sa Panginoon. Praise the Lord. Walking by faith, not by sight, mga kapatid. No? Mga kapatid, hallelujah. Kasi marami ngayon mga kapatid, pag tayo'y naglilingkod sa Diyos, nakakita tayo ng pagkakamali ni brother, ni sister, parang nawalan ako ng gana. Sino bang magligtas sa'yo? Hindi man yung brother mo, hindi man yung sister mo. No, mga kapatid. Bakit tayo binigyan ng Panginoon ng pananampalataya, ng ganito na pananampalataya? Dahil gusto ng Diyos na magpupokus tayo, hindi tayo magpokus kamalian ng kapatid natin. Amen? Basta, mga kapatid, sinishare na natin, binibigay na natin, tayo din i-apply natin sa ating sarili. Amen ba, mga kapatid? Walking by faith, not by sight. As long as na-share mo na ang Word of God, nasa Kanya na, nasa atin na kung i-apply natin or hindi. Basta ikaw, ako, living beyond circumstances. Minsan yung mga salita, binabalik sa'yo. Pero alam ko, ikaw mismo nakakaalam sa buhay mo eh. Hindi mo na kailangan patunayan sa buong mundo na ganito ako ka-perfect. Ang Diyos lang nakakaalam sa atin kung paano tayo namuhay dito sa mundo. Amen ba, mga kapatid? Hindi mo na kailangan na ipatutuo mo yung sarili mo na pakabanal ko, kundi ikaw na mismo alam ng Diyos kung ano ka. Kasi mga kapatid, tayong lahat ngayon, alam ng Diyos kung anong desire sa puso natin. No? Faith over sight. Amen? The righteous live by faith, letter A. Not by what they say. Anong nakikita? And letter B, walking by faith, not by sight. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, mga kapatid, sapagkat nagsilakad kami. O, hallelujah, sabi doon mga kapatid, for we walk by faith, not by sight. Si Apostol Paul. Habang siya inuusig mga kapatid, lumalakad siya, hindi sa kanyang nakikita. Kasi kung si Apostol Paul, lumalakad siya ayon sa nakikita, sure akong walang nakasulat, hindi siya nakasulat dito sa book. Amen? Letter B, faith assurance in things not seen. No? Ang pananampalataya sa isang tao na mayroong assurance. Ano daw? Sa hindi nakikita. Anong sinasabi doon mga kapatid? Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi pa nakikita. Ito yung ating pananampalataya ngayon eh. No? Bilang mananampalataya sa Diyos. Bilang sumusunod sa Diyos. Kaya, trabahuin mo ang salvation mo. Huwag yung trabahuin natin yung ibang buhay ng tao na may buhay, mga kapatid. Kasi madali tayong madali tayo mga kapatid makakita ng puwing sa iba, pero yung ating truso sa ating mata hindi natin nakikita. Na pinakamalaki pa pala. Kadalasan sa mga Kristiyano, bulag sa kanilang sariling kamalian, pero nakikita nila yung pagkakamali ng iba. Amen po ba? Totoo yan mga kapatid. Pero bilang ikaw mananampalataya, ikaw na inuusig sa Diyos or inuusig ng kasamahan mo, inuusig ng mga kasamahan natin, living beyond circumstances. Huwag kang mamuhay doon sa nakita lang nila. Kilala mo ang sarili mo. Amen? Yan po yung foundation natin mga kapatid. Pananampalataya. Number 1 na point natin, pananampalataya. Faith over sight, mga kapatid. Letter A, sinabi ko na. Letter B, meron na. Letter B, C, faith is assurance in things not seen, mga kapatid. Dito naman tayo sa perspective, mga kapatid. Number 2, God's sovereignty, mga kapatid. God's sovereignty, ibig sabihin na ang Diyos, yung ating tinatawag natin, sovereign natin ang Diyos sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid.
ang tiwala natin nasa Diyos, hindi kanino man. Amen? Mga kapatid, hindi kanino-kanino man natin ibinigay yung tiwala natin, mga kapatid. Trusting God works all things for good, mga kapatid. Letter A, Romans chapter 8, mga kapatid, verse 28. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay na nagkakalakip ng gumagawa na ikakabuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. No, mga kapatid? Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Alam na natin, mga kapatid, na tayo'y lumalakad, marami tayong mga plano na hindi nasusunod. Dahil sabi nga ng Diyos, mga kapatid, and we know that all things work together for good to them that love God. Ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, alam natin na kalooban ni Lord. No, mga kapatid? Huwag tayong maging masama yung loob natin. Hallelujah, mga kapatid. Dahil naglilingkod tayo sa hindi natin nakikita, pero naramdaman natin. Habang tayo nanghihina, mayroon naman nagpapalakas sa atin. Habang tayo inuusig, mayroon na namang nag-encourage sa atin. Diba? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, praise the Lord, trusting God works, mga kapatid. Dahil all things for good sa buhay natin. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, ay malamang hanggang ngayon, dasig paghihapon ta. Amen pa. Basig karon, attendance na lang ta. Basin karon, o baka ngayon, mga kapatid, tinitingnan na lang natin yung mga kapatiran natin. Kasi kung kakatingin ka na lang sa mga taong tagapuna na lang tayo, mga kapatid, baka sarili natin mismo, hindi na natin alam kung ano nang nilakaran. Sabi pa niya sa Luke, mga kapatid, yung nag-akalang siya'y nasa ilaw pa, mag-ingat, baka siya ay nasa kadiliman. Amen? Praise the Lord. Sabi dito sa Genesis chapter, letter B na po tayo, mga kapatid. Dito na po tayo sa number 2, God's sovereignty. Letter B, mga kapatid. What was intended for evil, God can use for good. Kahit ano pang nangyaring masama sa iyo, sa ating mga sitwasyon ngayon, ang Diyos gagamitin sa Diyos para sa kabutihan, mga kapatid. No? Para sa kabutihan. Kaya alam natin kung anong pinagdaanan natin ngayon, mayroong tinuturo ang Diyos sa atin. Kaya living beyond circumstances, mga kapatid. Amen? Living beyond circumstances. Ang tunay na mga Kristiyano, nagtitiis yan. No? Nagtitiis yan, nagtiatsaga yan. Dahil hindi kay brother, hindi kay pastor, dahil hindi nakalagay siya sa schedule bagkus, dahil sa ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hindi tayo natatakot sa mga problema at pagsubok dumating sa buhay natin. Bakit sinasabi dito, mga kapatid, na God can use for good? Kung nakilala natin, mga kapatid, hallelujah, si Jose, mga kapatid, sa kadaming problemang dumating sa kanyang buhay, hindi siya nagmurmur, tinanggap niya lahat. And then, masasabi natin, mababasa natin sa letter B, Genesis chapter 50, verse 20, at tungkol sa inyo ang inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay sa Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Doon natin makikita kung gaano kabuti, mga kapatid, doon sa mga masasamang nangyari kay Jose, mga kapatid. Kaya nga natakot yung mga niya eh. Kung babasahin yung whole chapter ng Genesis chapter 50, mga kapatid. Amen? Sabi ni Jose, mga kapatid, huwag kayong matakot. Kasi takot sila eh. Ikaw ba naman, ginagawan mo ng kasamaan yung kapatid mo, tapos nakita mo na sa kanya ka pala humihiling ng tulong, sa kanya, siya lang pala yung dahilan na makakain ka,
Siya lang pala yung dahilan, mga kapatid. Mga kapatid, ganito po ang buhay ni Jose. Siya po'y namumuhay beyond circumstances. Hindi niya tinitingnan yung pagsubok na dumating sa kanya. Tinanggap niya lahat. Sige, subukin pa ako. Kutyain pa ako. Maglingkod ako sa Diyos dahil I'm walking by faith, not by sight. Ganun ang stand natin. Foundation natin ang ating pananampalataya. Hindi sa pamagitan lang ng nakikita at naririnig natin. Panghuhusga ng mga kapwa natin. Amen? Hallelujah. Normal manghusga yung mga tao kasi may nakikita yan. Pero ikaw, tayo, nang naglilingkod na tayo sa Diyos, maging totoo tayo sa Kanya. Lagi nating suriin ang ating mga sarili. Lord, nakaangkla pa ba ako sa iyo? Yung pananampalataya ko ba, Lord, nandyan pa ba? Or baka wala na? Mga kapatid, hallelujah. God can use for good, mga kapatid. Kung ano man ang mga gawa or sa tingin natin na evil na nangyari sa ating buhay, mga kapatid, God can use for good, mga kapatid. Gagamitin ng Panginoon para sa kabutihan natin. Letter C, mga kapatid. Recognizing the trials can advance the gospel. Ginagamit din pala yung mga trials para mapahayag ang gospel ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya napakasarap, no, mga kapatid, na mayroong trials sa buhay natin. Gusto lang ba, tumanggap lang ba tayo ng mga blessing? Pero pag dating na sa trial, parang nanghina na ako, Lord. Ayoko na, Lord. Hindi ko na sila kilala, hindi ko na alam kung anong buhay na meron ako. Diba? Nakatingin ka kasi doon sa circumstances mo sa buhay eh. Nakatingin ka doon sa mga pangungutya ng mga tao sa iyo. Mga kapatid, hindi na tayo mga bibi pa na kailangan pang alalayan, kundi tayo na mismo ang tumitindig kung ano ang stand natin sa Panginoon. Kung ano ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi na tayo kailangan pang bibibihon ng ating mga pastor. Dahil yung mga pastor natin, marami na nga silang problema, tayo magpabibi pa tayo. Tayo na mismo ang gumagawa ng action. Hindi yung hindi ka nasendan ng message ni pastor, magtampo ka. Ikaw na mismo kung gusto mong maligtas ay maglingkod ka sa Diyos ng totoo, tapat na hindi ka na magpabibi, hindi na tayo magpabibi pa, mga kapatid. Sabi dito, recognizing the trials can advance the gospel. Sabi niya sa Philippos chapter 1, mga kapatid, verse 12. Napahaba man to, mga kapatid. Basahin ko po. Hallelujah. Sabi dito sa 12, mga kapatid, recognizing the trials can advance the gospel. Bakit kaya dito sinabi ni Apostol Paul, mga kapatid? Philippians chapter 12. Basahin natin, chapter 1, verse 12. Ngayon, ibig ko na inyong malaman, mga kapatid, na ang bagay na nangyayari sa akin ay mangyayari sa lalong ikakasulong ng Ibanghilyo. Sabi ni Apostol Paul, ano pat aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bagay ng pretoryo at sa mga iba't ibang pa at sa karamihan ng mga kapatid sa Panginoon na palibhasay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkakaroon ng tapang upang sa salitaing walang takot sa salita ng Diyos. Tunay na ipinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at ang pakikipagtalo at mga iba pang namang mabuting kaloob. Praise God. Ang isa gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasay nalalaman ako'y malalagay sa pagsasalangsang ng Ibanghilyo. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkampi-kampi, dahil sa pagtatapat sa mga iniisip at dalhin ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga ngayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag ni Kristo at sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y nagagala. Amen? 19. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinan nito'y sa aking ikakaligtas sa pamamagitan ng inyong
pan praise God, ng inyong pananaing at kapuspusan sa Espiritu ni Kristo. Ayon sa aking paniningas na paghihintay at pagnanasa na sa anumang hindi ako mapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, at dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o pamagitan ng kamatayan. Ito po yung ah, statement ni Apostol Paul, mga kapatid, no? Hallelujah, habang siya naghahayo, mga kapatid, nakikita natin dito kung ano pong mga pinagdaanan niya, no? Mga kapatid, nakikita niya dito mayroong pagkampi-kampi, hindi hindi sa pag mayroong hindi tapat. Pero siya nanatili siya, mga kapatid, dahil sabi niya sa last verse niya, mga kapatid, hallelujah, na sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Sabi niya, dakilain ko ang aking Panginoon or ang aking katawan sa Panginoon. Maging man sa kabuhayan or sa kamatayan. Ganon ang statement ni Apostol Paul, mga kapatid, na inaisulat niya dito. Recognizing that trials can advance the gospel. Paano tayo makapag-testimony na dumating yung trials natin? Huminto tayo. Balik ka naman sa uno, balik ka naman sa level 1. Mga kapatid. Number 3 na po tayo, mga kapatid. Action. Dito na po tayo sa action, no? Kanina, number 1 point, mga kapatid, yun po ang foundation natin. Mayroon tayong pananampalataya. Number 2, perspective, mga kapatid. God's sovereignty. Kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos. Ano mang mangyari sa buhay. Number 3, action. Action, mga kapatid. Kailangan may action. Hindi lang sa pamagitan ng salita. At wala naman tayong ginagawa. Choosing joy and peace. Kailangan mas piliin natin yung kasayahan and yung tinatawag, mga kapatid, na peace. Mayroon tayong tinatawag na baka naglilingkod tayo sa Panginoon, wala na tayong peace. Amen? Sabi sa James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, yamang mga kapatid kong, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo man ay nangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa letter A, mga kapatid, counting trials as joy to produce steadfastness, mga kapatid. Kung baga, yung mas piliin mo yung kasayahan natin sa Panginoon kaysa mga circumstances. Minsan kasi ang isang tao hindi na nakahakbang kasi lagi na lang nakatingin doon sa circumstances na pinagdaanan niya ngayon. Kung ano man yung mga circumstances ninyo ngayon, ngayon lang yan, mga kapatid. Tandaan natin na mawala din yan. Malagpasan din natin yan. Ngayon lang yan. Pero darating hanggang nagpatuloy ka, masabi mo na, ang laki ng pagsubok kong pinagdaanan, pero nagawa ko pang na-enjoy ko yung sarili ko dahil nakita mo, hallelujah, yung promise ng ating Diyos. Kasi lumalakad ka sa pananampalataya. Hindi ka nag-best doon sa nakikita, naranasan. Kasi kung hindi ka maging masaya sa mga pagsubok, talagang, mga kapatid, mawala talaga tayo. Amen? Kaya, counting trials as joy to produce steadfastness, mga kapatid. Letter B, hallelujah. Sabi dito, replacing anxiety with prayer and gratitude. Replacing, letter B, mga kapatid, sa number 3 action, hallelujah, replacing. Ibig sabihin, with prayer and gratitude. Yung mga problema, yung mga circumstances sa buhay natin, ano daw? I-replace na natin doon sa mga anxiety, pinagdaanan natin. To pray, mga kapatid. Ipanalangin natin. With na ay pagpasalamat. Sabi niya sa Philippians, mga kapatid, chapter 4, verse 6 to 7. Sabi niya dito, huwag kayong mga balisa.
sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpasalamat at ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Di ba? Ganun po ang nais na maging aksyon natin. Hindi yung aksyon natin, iniiwasan na natin ang gawain ng Diyos. Hindi yung aksyon na gawin natin is talagang ayaw ko nang maglingkod sa Diyos, puro na lang tayo murmuring. Ano daw ang letter B? Replacing anxiety with prayer and gratitude. Sino ba ditong nakapagpasalamat sa mga pagsubok? Lord, salamat Lord na sinubok mo ako kasi may malaking blessing na darating sa akin. Di ba mga kapatid? Siguro, kung tayo sinusubukan, magsabi tayo na marami tayong, hindi na ako maglingkod sa Diyos. Ganito na ako. Mga kapatid, huwag kayong magpo-focus sa nakikita niyo ngayon. Tandaan ninyo mga kapatid na individual po yung ating pagkaligtas. Okay lang sana, maligtas talaga tayo, no, mga kapatid. Baka isa tayong sinabihan na hindi lahat tumawag sa akin ay maliligtas. Napakasakit doon, no, mga kapatid. Kaya aralin talaga natin yung ating sarili kung paano tayo lumalakad. Baka ano lang tayo mga kapatid. Sa labas nakita lang ng mga tao pero sa loob-loob natin mismo tayo pala hindi na natin na kilala yung sarili natin. Lumayo na pala tayo sa Diyos. No? Yan ang pinakasakit na masasabi natin, akala natin nasa Panginoon pa tayo. Akala natin mayroon pang banal na espiritu na sumasama sa atin. Pero akala lang pala natin mga kapatid. Amen? Kaya sabi dito, replacing anxiety with prayer and gratitude mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya natin yan. Dahil kasama natin si Lord. Every now and then, ang Diyos nakipag-usap sa atin eh. Kaya ngayon nakipag-usap ang Diyos sa atin, living beyond circumstances. Kung tandaan mo ang topic natin, paano ako mamuhay? Beyond. Ibig sabihin, higit pa doon sa mga problema. Namuhay ako higit pa doon sa problema na yan. Dahil alam ko, kung may malaking problema, kasing laki man yan ng barko, mayroon din po yung dagat na malaking solusyon. Ano yun? Yung dagat, di ba? Ang laki-laki ng barko. Pero bakit nakaahon pa rin dyan sa ibabaw ng dagat, di ba? Kahit ano pa yung problema natin mga kapatid, kayang lagpasan yan. Basta buo ang puso mo, magtiwala ka sa Diyos. Praise the Lord. Letter C mga kapatid, Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Kung mapasaya mo ang Panginoon sa buhay natin, magkaroon tayo ng kalakasan. Amen. Magkaroon tayo ng kalakasan na masasabi mo na, hallelujah, thank you. Kaya kung dumating man yung pagsubok, mas lalo kang magpagamit sa Diyos. Huwag kayong magmukmuk kumbaga mga kapatid, kung may dumating mang pagsubok sa buhay natin, na hindi na natin, mas lalo kang magpagamit. Sige, ako'y mag-MCCC. Sige, ako, ano ka na doon para, hallelujah, sabi nga ng Panginoon, the joy of the Lord is our strength. Pag once na mapasaya mo ang Panginoon sa buhay mo, yan po yung maging kalakasan natin. Magtaka ka na lang na, grabe ko, ang bigat-bigat ng pinagdaanan ko, pero ngayon parang ang saya-saya ako. Kasi napasaya mo ang Diyos eh. At yung kasayahan ng Panginoon, yun ay naging kalakasan natin. Amen po ba? Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Hallelujah. May oras pa ako mga tid. 10:30 lang po tayo magtapos, no? Basahin nyo na lang po mga tid, Nehemiah chapter 8 verse 10. Ayan. Okay, salamat. Okay, number 4 na po tayo mga kapatid. Power. Amen. Lahat po tayo ay mayroong kapangyarihan na ibinibigay ang Diyos sa atin. No? Number 4, power. Relying on divine strength. No? For example, nagawa ko ito not sa sarili kong lakas, kundi dahil sa lakas ng Diyos na ibinigay sa akin. Ganun ang ating mga gagawin mga kapatid bilang mananampalataya. Yung ating topic ngayon parang kinder lang ito eh. O pang grade 1 lang ito eh. Pero kadalasan kasi dito tayo na nakalimutan natin eh mga kapatid. Bilang ako, isa din tong reminder sa akin mga kapatid. Relying on divine strength.
Ano ba yung divine strength, mga kapatid? Hindi natin nakikita, pero naging kalakasan natin. Yun po itawag doon is divine strength na mula po sa ating Panginoon. Amen? Basahin po natin, mga kapatid. Last verse po sa ating key verse ngayon sa Philippians. Basahin natin, mga kapatid, ha? Praise God. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Dahil po, hindi pa ako... Okay, last verse, mga kapatid, sa Philippians chapter 4, verse 13. Ang sabi nga dito, mga kapatid, I can do all things through Christ who strengthen me. I can do. Mabuhat mo ang lahat. Mabuhat ko ang lahat. Pero mayroon pang kadugtong, mga kapatid. Ako na good ni, hindi ganun, mga kapatid. I can do all things through Christ. He strengthened me. Ano daw? Magagawa mo ang lahat. Masolusyonan ang lahat ng problema mo dahil sa Diyos. Amen? Huwag nating angkinin dahil mayaman ako, kaya yun, nabayaran ko yung utang ko. Nagawa ko dahil ako'y malakas. No. I can do all things through Christ who strengthen me. Dahil sa Panginoon. Yun pong power natin na dapat nating panghawakan hanggang ngayon. Finding strength in Christ. No, mga kapatid? Maghanap tayo ng lakas doon sa ating Panginoon. Letter B, mga kapatid. God grace is sufficient in weakness. Ang kalakasan ng Diyos sapat na sa atin, no, mga kapatid. Sapat na sa atin bilang mananampalataya. Praise God. Sapat na yung lakas na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong mga kapatid, paandap-andap yung ating paglilingkod sa Diyos. Kung dumating man yung mga pagsubok, normal na lang yan sa mga Kristiyano. Hindi tayo laging paulit-ulit na lang doon sa uno na naman tayo. Praise God. Kaya, continue. No? Praise the Lord. Yung problema ng iba, hindi na natin problemahin. Problemahin natin yung sarili natin kung paano tayo maging tapat sa Diyos. Kung paano tayo naging totoo sa Diyos. Kasi kadalasan sa mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, pinuproblema yung problema ng iba. Kaya kadalasan, nangabuktot na tayo ang ating paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ipanalangin natin yung mga kapwa nating hindi nanampalataya sa Diyos. Amen? Pray na lang natin, Lord, ikaw na bahala. Huwag na nating i-stress yung sarili natin. Sabi dito sa letter B, mga kapatid, God grace is sufficient in weakness. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay maging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Wow! Napakasarap, mga kapatid, no? Habang tayo nanghina, pinapalakas tayo ng Diyos. Kaya, ipinagpuri natin na mahina ako dito, Lord. Kaya dito, Lord, palakasin mo ako. Diba? Magtaka ka na lang na overcome mo yun. Letter C, mga kapatid. Renewing strength by waiting on the Lord. Dito natin makikita, nahalin tulad tayo sa isang eagle, mga kapatid. No, mas habang malakas yung hangin, mas lalong lumalakas, no? Nawa ganon din tayo. Kung mas lalong lumalakas yung problema, pagsubok natin, mas lalong tayong maglingkod sa Diyos. Mas lalo tayong maging available sa gawain ng Diyos. No, mga kapatid. Kasi nga, renewing strength by waiting on the Lord. Amen? Ginahalin tulad tayo, mga kapatid, sa isang agila. Sabi pa nga sa kanta, tulad ng isang agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod aking mga pakpak, tayo'y magdadala. Amen? Katulad tayo sa agila. No, mga kapatid, na lumilipad, mas lalong lumalakas. Hindi yung mga kapatid na una lang tayo, talagang nag-aapoy tayo, mga kapatid,
Pero pagdating sa problema, hindi mo na nakikita sa gawain. Kasi nga, nakatingin lang doon sa nakikita. Tunay na Kristiyano, lumalakad sa hindi nakikita. Sister Jeannie, pag hindi tayo nakikita, talagang madapa ako. No, pananampalataya, nag-base doon sa hindi nakikita. Kasi pansamantala lang yung mga circumstances natin eh. Itong buhay natin, pagsamantala lang ito. Wala ka namang makukuha kung yan po lagi mong ilagay sa puso, isipan natin. Okay? Isaiah 40:31 mga kapatid. Wala na talaga akong oras, no, mga kapatid kong mahal. At minsan lang po ninyong akong makasama talaga. Praise God. Isaiah 40:31, basahin natin mga kapatid. Ngunit isang naghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila'y pailang-ilang na may mga pakpak na parang mga agila. Amen. Sila'y magsisitakbo at hindi magpagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangangahina. Ayaw nyo ba yun mga kapatid na ginahalin tulad tayo sa agila? Taas nga kaway or kamay mo dyan or puso-puso kayo dyan mga kapatid. Napakasarap. Naghihalin tulad tayo sa isang agila na hindi daw tayo mapapagod. Praise the Lord. Sino ba dito napagod na ngayon? Sino ba dito ngayon na parang ayaw nang dumalo sa gawain ng Diyos? Saan ka ba nakatingin? Pero kung ikaw ang nakatingin ka doon sa hindi mo nakikita, kahit pang gulo-gulo ng mga narinig mo, nag-focus ka lang sa tawag ng Diyos. Amen? Living beyond circumstances. Hallelujah. Dito na po tayo mga kapatid sa ating conclusion. Yun po ang letter C. Example po dito mga kapatid, the life of Christ. Alam nyo ba mga kapatid, ang example po natin, ang buhay ng ating Panginoon. Enduring the cross for the joy set before. Hanggang sa kanyang kamatayan. Ini-enjoy niya. Ikaw, kaya mo bang mamatay dahil sa paglilingkod mo sa Diyos? Kung sa pag-uusig pa lamang, sa pagja-judge pa lang na naririnig mo, na akala mo dinajudge ka na, hindi ka na naglingkod sa Diyos, sinungaling tayo sa harapan ng Diyos. Kung dumaan man yung pag-uusig natin, hindi na tayo naglingkod sa Diyos. Hanggang bibig lang tayo, walang action. Hindi tunay yung foundation natin. Masakit yun, sabihin mga kapatid, sinungaling pala ako. Kaya kung tingnan natin example na si Jesus Christ, Hebrews chapter 12 verse 2 mga kapatid. Enduring the cross for the joy set before Him mga kapatid. Grabe, kung pagbulay-bulayan natin mga kapatid, napakasarap. Sabi pa nga ng Panginoon, namasdan natin si Jesus na gumagawa ng sumakdal ng ating pananampalataya. No? Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it is this down at the right hand of the throne of God. Praise the Lord. Hallelujah. Siya pa nga yun, sabi doon sa Tagalog yun mga kapatid. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal sa ating pananampalataya na siya dahil sa kaniyang kagalakan inilagay sa harap niya at nagtiis ng krus sa niwalang bahala ang kahiyaan. No, niya yung kahiyaan niya at naupo sa kanang kuklukan ng Diyos. Ganun ang ating paglilingkod. Gawin nating example ang ating Diyos. Diba? Nakakahiya naman matras, no? Kung titingnan talaga natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sino man tayo, pero nakakahiya. Kaya mga kapatid, hallelujah, kailangan tayong magpakatatag, magpakalakas. Hallelujah, katulad sa isang agila. Hallelujah, mamuhay tayo, mga kapatid, beyond circumstances. No? Mamuhay tayo. Huwag lang doon sa circumstances at namuhay ka ng mayroon ng circumstances, hindi ka na nagpapakita at hindi ka na nagpapagamit sa Diyos.
tinatawag tayong sinungaling ng ganun, mga kapatid. Kaya sabi daw mga kapatid, hallelujah, Philippians 4 chapter 11 verse 13, 11 to 13, learning contentment in every situation. Kailangan maka-learn, matutunan nating makontento sa every situation sa buhay natin. Lalo na sa krisis ngayon sa Pilipinas. Tanggapin. Hindi panay bagulbol. Mahal na talaga ganito. Tanggapin natin. Learn contentment in every situation. Baka puro na lang tayo murmuring. Grabe naman kamahal ng ganito. Mahal na bugas. At least mayroon kang ibili. Sa araw na ito, at least ma-provide ng Diyos sa araw na ito, makakain ka. Ang mahal ng gasolina, yes. Wala na tayong pagkakaiba doon sa sanlibutan. Puro na lang bagulbol doon sa yung ginagawa nila. Hindi naman nakakatulong. Kumbaga, naging basura na yung Facebook kung titingnan natin. Kasi ganun eh. Walang Kristo. Walang pananampalataya. Puro bagulbol. Pero nakatulong ba yung pagbagulbol, mga kapatid? Yung murmuring natin, yung mga nagmahala na. Sabi ng amo ko, hindi daw ako uwi. Sabi ko, uuwi ako. Kahit mahal man doon, at least ma-provide pa rin ng Panginoon kung pangangailangan. Kasi babalik naman ako after 2 months kung loobin ni Lord. Diba? Sabi ko ganun. Tinatakot ako, bakit hindi ba tayo pwede mabuhay doon? Mga kapatid, makontento tayo sa anong meron. Kung nagmahal man yan, ang Diyos din ay mag-provide. Kaso lang talagang ang mga tao is murmuring tayo. Amen. Habakkuk chapter 3 verse 17-19, reducing even when yung fig trees does not bud. Kumbaga mga kapatid, kahit pa, sabi ni Habakkuk, mag-reduce pa rin ako. Kahit na yung tree na ito, yung kahoy na ito, hindi mamumunga. Gaynon ba rin tayo? Pagdating sa krisis, puro na tayo murmur. Hala, mahal na talaga. Grabe na tong Pilipinas, yes. Kahit nga ako, mga kapatid, minsan din mapasabi din ako. Pero ngayon, napangaralan ako eh. Kaya tayong lahat, tanggapin. Amen? Romans 8:37, being more than conquerors through Him. Lahat tayo'y nagtagumpay, mga kapatid. Hindi ko na babasahin. And then last, fearing not evil because God is present in the valley. Amen? Huwag kayong matakot. Kung nagmahal man ngayon, sabi nila, yung bilihin nagmamahal, pero yung mga tao nagmumurahan, yes, normal. Dahil nga, is nasulat at naging na yan, prophecy, mga kapatid. Purihin ng Panginoon, at sa oras na ito, dito lang po ako magtatapos, mga kapatid. Ang ating topic po ay living beyond circumstances. At nawa, mayroon tayong naunawaan at naging kalakasan natin ang salita ng Diyos. Kung tunay, ikaw lang din nakakaalam ngayon kung namuhay ka ba sa higit pa doon sa nakikita mo or doon lang ka ba nakikita mo lang. Kasi kung tayo ngayon, namumuhay tayo, wala ng Jacob. Yung owner dito, to God be the glory, kung namuhay ito sa pamagitan lang na nakikita, wala ng 3 years anniversary. Kasi disband na to, mga kapatid. But, salamat sa Diyos. Dahil lahat tayo ngayon ay namuhay beyond circumstances. Lagi nating tandaan, habang nabubuhay tayo, palala at palala ang buhay natin, mga kapatid. Kaya mas lalo tayong mag-ingat, mas lalo tayong mag-pray, mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Kung may problema ka, mas lalo kang mag-pray, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Huwag kang lumayo. Kung nagkakasala ka, mas lalo kang manalangin, humingi ng tawad, mag-repent. Huwag nating ipagmataas ang ating mga sarili. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa buhay natin. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. O Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan ka sa lahat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa napaka-powerful na mensahe mo, O Lord God, na living beyond circumstances, O Lord God. Salamat, Lord, sa inyong lingkod na muli ginagamit mo ako. Nawa, Lord, hindi ako pagalitan sa amo ko dahil hindi pa ako tapos sa trabaho ko. Ikaw din po maghipo sa kanyang puso dahil nagagalak ako, Lord, na once again, magamit mo po ako sa isang gawain katulad nito. Salamat din, Panginoon, sa katagumpayan
na nawa, Lord, ay masiliwan mo po ito ng banal na Espiritu. At sa panahon na kami po'y subukin, Panginoon, hahawakan po namin ang inyong mga salita. At hindi po kami mamuhay, Panginoon, sa pamagitan ng aming nakikita, bagkus sa aming pananampalataya. Palakasin mo po, Panginoon, ang mga nanghina. Bigyan mo po sila ng wisdom, knowledge, understanding. Kung anumang kabigatan na meron sa aking mga kapatid, Lord, healing upon healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Palakasin mo kami spiritually, Lord God. Patayin mo ang hilig ng aming mga laman in Jesus' name. In Jesus' name. Pagkampi-kampi, pagkabahagi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Durugin mo, Lord. Ihulog mo doon sa dagat-dagatan na apoy, Lord. Sa mga ginagamit mo, Lord God, mula po sa Sunday hanggang Monday, Lord God, na maghayag ng iyong salita. Double portion of your anointing, Lord God, ang inyong ipagkaloob. Huwag mong hayaan, Lord Jesus, na gamitin ang gawain, Lord, sa hindi mabuting paggawa, Lord. Lord, tulungan mo po kami. Na masumpungan mo po kami, Lord, na naglingkod sa iyo ng totoo, tapat, at may takot sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. Sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos, na tagapagligtas. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Salamat sa Diyos at i-develop ko po sa atin.